Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalo na sa ating Panginoon na pundasyon ng ating pananampalataya. Isang kagalakan po at isa ring laking pribilehiyo na magamit sa kanyang banal na gawain, lalo na maghayag ng kanyang salita. Bago po muna tayo magsimula sa ating morning devotion, awitan po muna natin ang ating Panginoon na pinamagatan po, Make Me a Servant po. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Amen po. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, dadako na po tayo sa ating exhortation na pinamagatan ko pong ang habang buhay na pag-asa sa ating Panginoon sa Kristo. Ang kinuha ko pong topic na to sa talatang Luke chapter 23. Magsimula po muna tayo sa verse 32. Magsimula po muna sa verse 32. Simula po muna tayo sa verse 32. Hanggang 33 po.
Ito po ang sinasabi. Dalawa pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama ni Jesus. Verse 33. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na bungo o Calvary, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal, ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. Amen po. Maraming salamat po sa kanyang salita. Ito po yung dalawang kriminal na sinasabi na nakatabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung si Dismas na isang mabuting magnanakaw at si Gistas po yung masamang magnanakaw. Isang biyaya po ng Panginoon na makatabi pa ang ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi sa pagkahuli pala ng mga kriminal na to, maaari na po silang patayin o kaya sa kulungan maaari na po silang patayin. Pero binigyan pa sila ng pagkakataon na makaharap ang ating Diyos na tagapagligtas na si ating Panginoon Jesucristo. Ayun nga po, basahin po natin sa verse 39, Lucas chapter 23 verse 39 po. Ito po ang sinasabi. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Amen po. Ito po yung sigistas, yung bad tip na iniinsulto po ang ating Panginoon Jesucristo. Na siguro nakararanasan niya na pa yung matinding hirap sa kanyang katawan. Yung siyempre po buong araw po silang ilang araw po sila nakabilad sa araw na nakapako sa krus at tumatagas po ang kanilang dugo. Kaya sinabi po ni Gistas to. Ano po yung gustong pahiwatig na Gistas dito? Ano po yung gustong iligtas sa kanya ng Panginoon? Sabi ko nga po, nakaharap po nila yung Diyos na tagapagligtas ng ating Panginoon Jesucristo. 'Di ba? Marami na po siguro silang nalalaman sa ating Panginoon Jesucristo yung hindi pa nakapako sa krus sa ating Panginoon, na nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit at lumalakad sa tubig. Kaya sinabi siguro ni Gistas to, na iligtas mo kami. Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. Sinabi ni Gistas to na gusto niya iligtas yung physical na aspeto. Pero hindi po siya pinansin ng Panginoon. Di ba sabi nga po ng ating Panginoon, kung gusto mo sumunod sa akin, iwanan mo yung sarili at sumunod ka sa akin at pasanin ang aking pamato. Amen po. Iwanan mo yung sarili kung gusto mo sumunod sa akin. Ang gusto ng Panginoon, kung gusto mo makarating sa paraiso na gusto niyang na pupuntahan niya, iwanan mo yung sarili at sumunod ka sa aking mga inuutos. Sa dakong pong ito, nakakaranas na po ng hirap si Gistas dito, na alam po natin ang pinakamahirap o pinaka-painful po na sa history po ng death penalty ang pagkapako sa krus. Ayon nga po sa Persian, ito po ang history po ng pagkapako sa krus, yung crucifixion po. Ito po ang sinasabi, yung history po ng crucifixion. Crucifixion was invented by the Persian between 300 to 400 BC. It is a quiet, possibly the most painful death ever invented in a human. The English language derives the words excruciating from the crucifixion acknowledging, na ibig sabihin po, masakit na masakit sa krus na kinikilala. Amen po. Isipin niyo po yung mga halimbawa po ng mga death penalty, yung lethal injection, silya electrica, yung sa Saudi po, yung pupugutan ka ng ulo. Saglit lang po yun. Hindi mo na mararamdaman yung hirap. Pero ito po yung mahirap po na pinaka-painful, na yung pinakamasakit, yung ramdam mo talaga yung sakit sa iyong katawan, physical. Sa death penalty, isang uri po ng death penalty. Ito po yung pagkapako sa krus. Yun nga po, siguro nararamdaman na po ni Gistas yung sakit sa kanyang physical, na ito na yung Diyos na yung sinasabi ng Kristo. Panigurado maliligtas ako nito. Kaya yun po yung sinabi niya, physical na aspeto ang gusto niya iligtas, hindi yung spiritual. Kaya hindi po siya pinansin ng ating Panginoon. Pero po ito po yung magandang sinasabi po, habang buhay na pag-asa sa ating Panginoon Kristo, na tinanggap po ng isang kriminal, isa pong good tip, na ang pangalan po ay si Dismas. Ito po yung sinabi niya sa verse 39 po. Ito po, ininsulto rin ni verse 40 na po, pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako.
Hindi ba ikaw natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Verse 41. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Verse 42. Pagkatapos sa sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Verse 43. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makasama na kita sa paraiso. Amen po. Napakaganda po ng kanyang salita. Sinabi po ni Dismas po to, hindi ka ba natatakot? Na alam ni Gistas, ito na yung pag-asa eh. Ito na yung pag-asang hinihintay niya. Na wala na silang magagawa. Ito na, kamatayan na nag-aantay sa kanila. Pero sa buong puso po ni Dismas ay sinuko niya sa Panginoon ang kanyang mga kasalanan. At ito na yung pag-asang sinasabi niya. Ito na, makakaharap ko na ang Diyos na tagapagligtas, na makakasama ko sa habang buhay, na sinasabi ng paraiso. Sabi nga, pag-asa, ito kaharap na natin, tanggapin na natin. Sabi nga po sa Panaghoy po, chapter Panaghoy chapter 3 verse 21 to 22. Ito po ang sinasabi. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na. Verse 22. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Verse 23. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen po. Mabuti. Maraming salamat po sa kanyang salita. Ito po, nanunumbalik yung pag-asa natin. Na kahit ano po yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ay nanunumbalik pag nandiyan po isinusuko po natin sa ating Panginoon. Naharap na pagpipray lang po natin sa ating Panginoon na nanunumbalik yung pag-asa natin kung ano mo yung problema, pagsubok na dumadating sa atin. Ipag-pray natin sa Panginoon. Mawawala po lahat yun. Ito po yung sinasabi ni Dismas. Na nandiyan na ang Panginoon, nanunumbalik ang aking pag-asa. Na sa kabila ng aking kasalanan na gawa, ito na, naharap na ako sa aking parusa sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo. Pero nakaharap niya ng ating tagapagligtas na Diyos na ating tagapagligtas na ating Panginoon sa Kristo. Kaya ito na, sabi ni Dismas, pag-asa na naghihintay sa atin. Kaya dapat manumbalik ka sa ating Panginoon sa Kristo. Dapat, sinabi niya kay Gistas na, dapat isuko mo yung sarili. Hindi, sinaway niya si Gistas dahil alam niyang mali yung sinasabi ni Gistas. Yun nga po, pag-asa. Pero isa po yung sinasabi ni Gistas. Yun nga po yung pagsisisi na sinasabi. Morning po. Yun nga po yung pagsisisi na sinasabi sa Romans chapter 2 verse 4 po. Morning po. Romans chapter 2 verse 4. Ito po yung sinasabi. Ito po yung dapat natin pagsisihan na kaharap natin Panginoon. Na sinabi po ni Dismas sa ating Panginoon. Ay sinuko niya habang nakapako sila sa krus. Ito po. Pero sino ka para humatol sa iba? Kung ikaw mismo ang gumawa rin ng mga iyon. Akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya'y mabuti. Matyaga at magtimpi. Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Dahil binibigyan niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Amen po. Ayun po ang sinabi ni Dismas kay Gistas. Yun po minsan yung nagiging ano po natin, minsan nakakaranas po tayo ng pagsubok sa atin o problema. Minsan, ba't ngayon nararanasan ko kung kailan nakakilala ako sa Panginoon. Yung kailan naging born again ako, mas marami pa yung pagsubok o problema. Ngayon, ginaganon po natin yung ating Panginoon. Baga, sinasabi natin na magmula nang sumunod ako sa iyo, maraming problema, pagsubok na dumadating sa atin. Yung po minsan yung nasasabi natin na nagkakaroon tayo ng pagsisisi sa ating sarili na ba't sumunod tayo. Pero sinasabi nga, sino ka para humatol sa iba, di ba? Amen po. Yun nga po yung pagsisisi at pag-asang sinasabi ni Dismas na nakanta niya. Amen po. Sino ba ang ating Panginoon Jesucristo? Kaya bakit po si Dismas ay sumunod sa kanya? Ito po ang sinasabi sa
Sa John chapter sa Ephesians chapter 1:7, tinubos tayo ng Panginoon sa dugo, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ephesians chapter 1:7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Amen po. Sa pamamagitan po ng pagbabaptis po natin sa krus, sa tubig, inimmerse po tayo. Ibig po sabihin, ano na po yun, yung lumang pagkatao natin, nandun na po, naiwan na po sa dugo, sa tubig. Sa pamamagitan nga po ng baptismo, naligtas po tayo. Hindi lang po yung baptismo, dapat sumunod po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Kasi nga po, yung lumang tipan po kasi, sa pamamagitan po ng mga paghahandog ng mga hayop, ng mga buhay na bagay, inahandog nila yung mga hayop upang makapagligtas sa kasalanan nila. Pero ito po yung sa bagong tipan, sinasabi po dito, ang Panginoon Kristo na yung nagtubos sa ating mga kasalanan, yung tinubos yung ating kasalanan. Yung sabi nga po sa John chapter 3 verse 16, ito po yung sinasabi, John chapter 3 verse 16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Di ba sabi nga po, ang Diyos Ama ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang matubos ang ating mga kasalanan. Amen po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Biruin mo, sino maggagawa niyon sa kasalukuyan na ibibigay mo ang bugtong na anak, ang kanyang anak upang matubos yung sa kanyang sarili, ang kanyang buong pagkatao, ang ibang tao. Yun, napakahirap po yun. Yung nga lang masaktan yung anak mo ng ibang tao, mapalo, tapos ikaw nga hindi kong pinapalo yan tapos ikaw papalo, di ba? Mas magdadamdam na tayo. Pero ang ating Panginoon, binigay niya yung bugtong na anak niya upang maligtas yung mga makasalanan. Yung bang hindi mo kakilala yun, pero bibigyan mo ng pagkakataon na makakilala siya sa Panginoon, bigyan mo ng anumang bagay upang makakilala siya sa Panginoon. Amen po ba? Sino po ba ang ating Panginoon Jesus? Bakit po ba sumunod si Dismas sa kanya? Ito po ang sinasabi, yung pagkakilala po ni Dismas sa kanya, sa ating Panginoon Kristo, na matatagpuan po natin sa John chapter 1 verse 29. Ang Panginoon ang daan at ang katotohanan. Walang makakaparoon makakaparoon sa Ama kundi ang Panginoon Kristo lang. Ito po, John 1:29 po. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na napapalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito ang tupa ng Diyos na ihahandog na mag-aalis ng kasalanan sa mundo. Amen po. Yung po, pinakilala po ni John the Baptist ang ating Panginoon Kristo sa buong mundo. Yun nga po, siya po ang Diyos ng Kalbaryo na mag-aalis sa atin sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Yun nga po, hindi kilala, alam ko may sarili ng kaalaman si Dismas yun, dahil alam niya na nakaharap niya na ang Diyos na tagapagligtas, kaya isinuko niya ng kanyang mga kasalanan ng kanyang sarili sa ating Panginoon Kristo. Ito po yung pinakamalino sinasabi na pagkakilala niya sa ating Panginoon Kristo. Sumagot si Jesus, John 14 verse 6 po. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen po. Walang makakarating sa ating Ama kundi sa Panginoong Kristo lang. Sa kasalukuyan ngayon, maraming mga reliyong nagsasabi, hindi ang Diyos ang daan. Ayun nga, yung sa lugar na to, sa UAE, hindi kinikilala ang Diyos, ang Panginoong Kristo na Diyos. Kasi sabi, messenger lang daw siya. Kasi yun nga, yung lugar na to ay Muslim. Kaya hindi nila kinikilala ang Panginoon Kristo na Diyos na tagapagligtas. Yun nga po, alam nating mali po yun. Pero
manindigan po tayo kung sakaling persecute po tayo, anumang gawin sa atin na sa ating pananampalataya, dapat manindigan po tayo. Na ito nga po na ang ating Panginoon Kristo, ang Diyos na daan at katotohanan. Walang makakaparaon sa ating Ama kundi sa pamamagitan niya lang. Dapat po manindigan po tayo doon. Ito naman po sa John chapter sinasabi po sa gitna po ng Kalbaryo, bakit hindi po lumapit si Dismas sa mga kay Mama Mary na nakatayo lang doon? Sa kasalukuyan ngayon na sa ibang reliyon na kinikilala si Mama Mary na Diyos, pero mali po yun. Dahil wala man lang nagawa si Mama Mary habang nakapako sila sa cross, di ba? Nakatayo lang si Mama Mary, umiiyak, hindi niya maligtas ang kanyang anak na si Jesucristo. Wala siyang nagawa, kaya hindi tinawag ni Dismas dahil alam niyang walang maitutulong yun. Tinawag niya pa ang pari upang mailigtas siya, kasi sa mga death penalty po, di ba, laging nakaharap yung pari para yung mangumpisal pag malapit ng mamatay, laging nakaharap yung pari doon sa mamamatay na hindi death penalty po. Pero hindi tumawag si Dismas doon, di ba? Maraming mga pariseo na nakatayo doon pero hindi niya tinawag. Tumawag ba siya sa mga religyoso na alam natin, ipag-pray niyo ako para maligtas ako sakaling mamatay na ako? Hindi niya rin tinawag. Kasi marami rin nakatayo doon ng mga iskriba o mga pariseo na nakatayo na dapat niyang tawagin. Pero hindi niya tinawag yun. Tumawag ba siya sa mga santo? O yun, yung mga santo na alam natin, yung Roman Catholic na marami silang santo mga ginagawang yung sinasamba. Pero tumawag ba ang si Dismas doon? Hindi po. Dahil isa lang po ang ating Panginoon Kristo ang dapat na ating tawagin, ang Panginoon Kristo lang. Siya ang lang ating Diyos na maglilito sa atin papunta sa ating patutungan sa langit na Kalbaryo, na yun nga po yung paraisong sinasabi natin Panginoon Kristo. Isa lang, siya lang ang dapat nating tawagin. Yun nga po sa 1 Timothy 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ito po ang sinasabi. Kaya dapat isa lang po ang dapat natin tawagin. Kaya dapat habang buhay po tayo, dapat isuko na natin ang ating sarili sa ating Panginoon Kristo dahil malapit na yung pagdating niya. Ito po ang sinasabi. Kaya ang Panginoon Kristo lang tinawag ni Dismas dahil ito yung nasa kaisipan niya, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Jesucristo. Amen po. Kaya walang ibang tinawag si Dismas doon eh. Maraming nakapaligid doon na dapat niyang tawagin sa ibang reliyon. Yun nga, si Mama Mary, ang mga pari, ang mga religyoso, ang mga santo, pero hindi niya tinawag. Dahil alam niya, ito na eh. Kaharap ko na ang aking tagapagligtas, ang Panginoon Jesucristo. Kaya dapat po, ganun po yung mindset natin, na wala na po tayong dapat tawagin. Ang ating Panginoon Jesucristo lang. Siya lang ang ating Diyos na tagapagligtas. Yun lang po. Maraming salamat po sa ating Panginoon Jesucristo. Muli po, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Muli po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, na kayo po ay mapapalaguran, Lord. Lord, patawad po, Lord, sa aming mga pagkukulang o sa mga kasalanan na nagagawa namin sa araw-araw, Lord. Alam po namin na ang aming flesh ay nandito pa rin sa kasalanan, Lord. Pero kayo lang po ang makakapagpatunay na dapat niyo po kami tanggapin sa inyo sa pagdating niyo sa mundong ito. Lord, di po namin alam kung kailan po kayo dadating, pero sa aming mindset, kayo lang po ang aming dapat paluguran at dapat papurihan, Lord. Wala na pong iba, Lord. Lord, maraming salamat sa mensaheng ipinahayag niyo po ngayon na ako po'y ginawa niyo pong instrumento upang maipahayag ang inyong banal salita, Lord. Lord, maraming salamat. Dinadalain ko rin po, Lord, ang DFC Dubai, Lord, na aking pinaglilingkuran dito sa Dubai, Lord. Lord, maraming salamat po sa pangunguna po nila Pastor Jeline, Pastor Mike, Pastor Nathan, at Pastor Jonathan, Lord. Maraming salamat po at muli dalayan ko po kayo po ang maitaas, mapapuri po, Panginoon.
sa inyo pong pinakamataas sa puri pagsamba sa tangan ng Jesus namin Diyos. Amen. Amen.